Ang karugtong ng nakaraan. Ang mga lobo, ang tugatog na mandaragit kabilang sa pamilya ng aso. Mas maliit kaysa sa mga mandaragit tulad ng mga oso at tigre. Gayunpaman, ang background sa kung paano sila naging top-tier predator na naiiba sa iba pang mga mandaragit, at sila ay nangangaso at nabubuhay bilang isang nakapakete. At mayroon isa na namumuno sa paketeng ito, at isang charismatic na nilalang, na kumakatawan sa grupo. At ang pinunong yun ay tinatawag na alpha, at sa katulad na paraan, na may malaking grupo na tulad na isang paraan. Mayroon malaking grupo, ang Jerang, at ang pinuno ay si Jerang Ryo Taehyung. Naupo si Ryo, at ngumisi ito sa harap ni Chief Jiang, matapos ay napamura ito, at sinabi niya na hindi siya ang taong magmamakaawa. Tila nap-icon naman si Chief Jiang, na ipinaulit ang sinabi ni Ryo, habang nakasubaw ng sigarilyo nito. Tumingin naman si Ryo, na bakas sa kanyang mukha ang pagtatanong. Habang hawak pa rin ni Chief Jiang ang hindi pa ubos na sigarilyo at sinabi nito, ang mga negosyo mo sa kalye at industriya ng hotel sa lugar ng Yongsan, ay mukhang marami. Sabay dukot nito sa loob ng kanyang suot na coat. At inilabas nito ang isang baril, sinabi pa nito na isa pa rin siyang miyembro ng gang na tila sinigurado pa nito. Isang mangangaso na may baril na dumating sa Jerang. Sinabi pa nito na sila ay iba, kesa sa baguhan, at sila ay mga professional. Sabay kasa ng baril na tila, ito ay naghahamon, pinakita naman ni Ryo, na hindi siya natatakot. Ngumisi pa ito at sinabi kung ano ang kailangan nila o gusto nito ang isang digmaan. Humithit naman ng sigarilyo si Chief Jiang at muling pinaulit ang sinabi ni Ryu, at sinabi pa nito na sa halip na palakihin ang sitwasyon ay bakit hindi na lang sumama sa kanila, ang makipagnegosyo, sabay abot nito ng isang dokumento, kinuha naman ito ni Ryu, at muling nagmura, na nagtatanong kung ano iyon, maya-maya pa, nang matapos itong basahin, ay tila nagtaka pa ito, nang makita niya na ito ay isang magandang proposal para sa kanya, at tinanong kung ito ay totoo. At muling sinabi nito na kung bibigyan siya ng ganoong kagandang deal, at kung may mangyari mali, kami ang mamamatay at wala silang anumang kahihinatnan nito, at kung dapat nga bang pagkatiwalaan ito. Ngunit ang sabi ni Chief Jiang sa kanya, dahil ito ay isang business lang, at magsusupply ito ng maraming malalakas na tao, at ang lahat ay mga professional. Muling nagmura si Ryu, na tila ito ay naging hobby na sa pakikipag-usap. Sinabi nito na paulit-ulit na sinabi mong professional, sabay, punit nito sa mga dokumento. At sinabi pa ni Ryu na kailangan ito ng mapapagkatiwalaan para sa negosyo. At titignan muna kung gaano kagaling ang isang professional. Samantala, sa isang lugar na pinuntahan ni Shin. Nagulat pa ito nang makita niya ang isang text, na hindi naman tumugon sa kanya. Bahagyang nainip ito nang makitang wala pa ang kanyang hinihintay. Agad niyang tinawagan ang ating bida, at tinanong ito kung ano ang dapat gawin. Dahil hindi ito sumasagot sa kanyang mensahe, tinanong ng ating bida kay Shian, kung siya ba ay naririnig. Agad na sumagot naman si Shian, sinabihan nito na hintayin na lang kung ito ay magre-reply. Sinabi pa ng ating bida na nakipag-ugnayan na siya kay Steel Weasel at sila ay kumikilos na. Tinanong pa ni Shian kung may problema kay Weasel, naglakad ang ating bida at si Steel Weasel, sa eskinita ng mga commercial area, agad may nakapansin sa kanila na tila nakatambay doon o mas malamang ay bantay sa lugar na iyon, agad silang nakita ng tambay at tinanong sila kung ano ang kailangan, at agad silang pinahinto, habang patuloy ang pakikipag-usap ni Shian sa ating bida, sinabi pa ni Shian sa ating bida, na kung dude na yon ay kapakipakinaban ba. Ngumiti si Steel Weasel, sa dalawang lalaki at nagtanong ito kung sino ang nagbigay ng pahintulot, na pumasok sa lugar na yon. Mabilis umikot si Steel Weasel, na ikinagulat ng dalawang lalaki na nasa likuran na nila agad ito. Ngumiti si Steel Weasel at sinabi nito, na kung ayaw ninyo mamatay, ay kumapit na ng mahigpit, habang pinaikot muli ang Swiss knife, ngunit mas mabilis ang ating bida, dumaan lang ito sa dalawang lalaki, papunta sa harapan ni Steel Weasel, nang matalsikan ng dugo ang harapan ng damit na suot nito, agad pinagpag ito nang makita niya ang kanyang damit na may dugo. Ito ay kapaki-pakinabang, ganun ba? Hindi ba siya masyadong bata? Sabi pa ni Shian. Patuloy naghanap ang ating bida sa sinabi ni Steel Weasel.
Nahanapin ang taong kapaki-pakinabang, sinabi ng ating bida kay Steel Weasel, kung ang kanya bang tinutukoy ay kapaki-pakinabang. Hindi agad sumagot si Steel Weasel, bagkus ay naging mailap ang mata at kilos nito, hanggang bigla may sumulpot na patalim sa mukha ng ating bida. Bigla itong inatake ng isang lalaki, ngunit mabilis na kaiwas ang ating bida. Mabilis, pinilipit nito ang daliri na agad nabitiwan ang patalim, napamura, at napaluhod sa sakit ang lalaki. Napatingin naman ang ibang mga kasama ng lalaki. Ang lugar na ito, at ang side na ito, nakakagulat, kung ito ay makikita mo dito. Team leader, hindi ka ba lilipat sa North Korea? Nung ipinadala ako sa US Army sa Middle East, ay hindi ako natuto ng English doon. At sinabi pa ni Xian na nakita niya ang lalaki na nakasakay ng motor. Sinabi ng ating bida kay Xian na hulihin ito, tinanong niya ito kung ito ay nakikinig sa kanya, at kung maari ay magsalita ito. Ang lalaki ito, ay mayroon katapusan at siya ay isang malaking isda. Mabilis, pinaarangkada ng lalaki ang gamit na motor. Sinabi pa nito, kung bibigyan mo lang siya ng pera ay gagawin nito ang lahat ng sasabihin nito kaya siya tinawag na errand boy. At mula sa likod ng lalaki at nilock ito ng ating bida gamit ang kanyang braso, errand boy, agad nagulat ang lalaki, ginagawa niya ang isang utos kung ano ang sasabihin mo sa kanya. Oo, tama ka, gagawin niya ang lahat, basta babayaran mo siya ng pera. Mabilis niluhuran ni Steel Weasel, ang lalaki at hinawakang ang isang kamay at inipit sa likod, at sinaksak ito. Maraming mga lalaki dito, ano ang gagawin natin? Tinapak ng ating bida ang balikat ni Steel Weasel, sinabi nito na ipagpatuloy ang ginagawa, at hindi na kailangan pang makisali pa sa Jeorang. Dahil mayroon na silang professional, at mas mainam kung sisirain ang kanilang kaakibat na organisasyon na hanggat maaari. Ang mga nagkalat na gerilya, ay dapat nating balutin at sasamahan kita. Sabi ni Xian, mula sa earpiece ng ating bida, sinabi ng ating bida na kailangan kumilos ito ng mabilis. Habang si Steel Weasel, ay mabilis nagbukas ng kanyang paboritong chuchu. Sa mabilis na hakbang nila biglang may humadya sa ating bida na isang palakol, kasing bilis ng mata at kamay ay mabilis nitong nasalo ang palakol. Tumingin ang ating bida sa mga kalalakihan na naghagis ng palakol sa kanya, sinabi nito na mabilis itong kumilos kesa sa inaasahan ko, nagulat ang lalaking naghagis ng palakol. Hindi ito makapaniwala sa paghagis niya ng palakol ay nasalo ito ng ganon, kabilas lalo na't hindi naman napaghandaan ito ng ating bida. Tinanong pa ng lalaki kung sila ba ang itinalaga na mag-imbestiga mula sa Henggo, at galit na sinabihan ang ating bida na ang lakas ng loob na hawakan ang Jeorang, Axe Knight Organization affiliated with Jeorang, Kim Axe, inutusan ng ating bida, si Steel Weasel, na burahin ito sa mundo dahil ito ay baguhan lang. Mabilis kumilos si Steel Weasel, agad sumugod ito habang may nakasubong chuchu sa bibig, habang ang kamay ay pinaikot-ikot ang hawak na lanseta. Baguhan lang kayo, mabilis ko silang lilinisin sa mundo, agad hamarang ang dalawang tauhan nito, na may hawak din patalim, mabilis na pinansalag ng lalaki, ang patalim na hawak ni Steel Weasel, habang ang isa ay sumugod para saksakin ito, agad umilag ng pahiga si Steel Weasel, tinamaan ang subo-subong tinapay nito, na nasa bibig. Bahagyang nagtaka si Steel Weasel, nang makita niya kung paano makipaglaban ito, sinabi pa nito nang magtaka siya, dahil ito ay professional sa pakikipaglaban, at tingin nito nag-ensayo ito ng husto sa isang militar, at ngayon ay naisip niya na may mga lalaking katulad niya na professional sa pakikipaglaban sa Jeorang. Ngumisi naman ng lalaking si Kim Axe, nagustuhan mo ba? Ang mga yan ay ipinadala ni Boss Ryu, ng Jeorang. Sinabi pa ni Kim Axe, na narinig niya na sinanay ng husto ang mga lalaki sa isang lugar. Ngunit iba naman ang kasanayan nila, na kahit siya, ay nagulat din. At ang mga lalaking ito, ay dapat ay nakarating na ngayon sa Taesan. At hindi lang ikaw ang gumagamit ng utak, at sinabi pa nito na masisira na ang kanyang boss, kasama ng kanilang organisasyon. Sa kanilang pagbabalik sa Taesan, akmang aalis ang bida, ngunit may hamarang din na mga hangal sa kanya. Mabilis sumungyas, si Steel Weasel, sa ating bida, at bigyan siya ng doble ang halaga, at tatapusin niya ang mga profesional na nasa kanilang harap basta doble ang ibabayad sa kanya. Na tila ba ay nakuryoso sa mga ito,
Mabilis itong humakbang ng patakbo, patungo sa lalaki. Mabilis tinabig nito ang kamay ng kalaban sa kahinawakan, habang ang isang kamay ay pinaikot ng mabilis ang hawak na Swiss knife. Matapos mabilis hiniwa ang lalaki, agad nataman ang lalaki, sabay sugod ng isang lalaki ng patalim sa kanya, mabilis siyang nakailag, at mabilis na tumalon sabay saksak sa lalaki. Matapos ay sinabi sa ating bida na nilinis niya ang isang daanan, at tinanong kung hindi ito nagmamadali. Mabilis naglakad ito at sinabi niya na siya na ang bahala sa iba, agad naman suman-ayon ang ating bida. Bigla naman natakot si Kim Ax, dahil wala na ang bodyguard na itinalaga sa kanya. Nagmadali tumakbo ang ating bida, sa kanyang pagtakbo, pumasok sa kanyang isipan, na si Chief Jiang ay kaanib na ng J-Rang, at ang pagtataka ay hindi maalis sa kanya kung bakit napakabilis at kung paano nangyari. Samantala, habang nakatutok muli si Ryu sa isang dokumento, pinasadahan ito ng basa at napangisi ito nang pumasa sa kanya ang nakatala sa dokumento binasa, nagustuhan ko, ang taong ito ba ay talagang kapaki-pakinabang? At sigurado ba na susunod siya sa mga kagustuhan ko na katulad nating isang baguhan? Biglang nagsalita si Chief Jiang, tinawag nito si CEO Tae Hyeom, at tinanong kung bakit sila naging isang profesional. Samantala, habang patuloy sa pangtakbo ang ating bida, kung hindi mo ako babayaran, hindi ako magtatrabaho. Hindi mahalaga kung sino, matagal ko na silang pinakinggan dahil may pera sila. Habang mabilis ang kanyang pagtakbo, sinalubong ito ng isang humaharurot na motorsiklo na may hawak na bakal na isang bareta, na tila sinasadyang tumbukin ng ating bida. Inangat nito ang bareta habang palapit sa ating bida. Ang bagay na yun, ang lalaking yun, gaano ba karespetado ang lalaking yun? Isang profesional laban sa isang profesional. Samantala, habang nakatayo ang mga gangster, habang nasa di kalayuan ang sasakyan ni Chief Jiang. Nakasama ang lalaking si alias Ghost, sinabi ng lalaki na hindi siya makapaniwala sa katotohanan kung bakit kailangan pa nila sumali sa negosyo ng isang gang. Hindi nagustuhan ni Chief Jiang ang pagsasabi sa kanya ni alias Ghost, agad naman nagpaliwanag si alias Ghost at sinabi na alam mo ang ibig kong sabihin. At sinabi pa nito, na pinatay na niya si Baekhyun, kaya ano pa ang kailangan gawin? Agad napaisip ito at tumingin kay Chief Jiang, wag mong sabihin na siya ay buhay pa. Hindi agad kumibo si Chief Jiang, bago muli itong nagsalita, dapat ay sinigurado mo na tinapos mo siya. At kung may dala ka, man lang nabangkay niya, wala sanang nangyari. Lumingon ito at tinanong kung hindi ito nagagalit. Hindi kumibo si alias Ghost. Matagal ito natulala. Tapos ay pinatong nito ang kanyang kanang kamao sa kanyang kaliwang kamay. Tama ka dyan, oo nga, bakit hindi ko naisip yun? Matapos ay humalakhak ito at sumigaw, dapat talaga inilabas ko na. Dapat ay talagang inilabas ko na, dapat ay nakita ko na dumating. Matapos ay nagpatuloy itong humalakhak, tumingin si Chief Jiang sa salamin ng sasakyan, pinagmasdang nito ang sarili bago muling nagsalita. Tapusin na lang natin ito, samantala, huwag kang magagalit Yiso. Sabay taas ng Cobra, ng nakamotor na lalaki, ngunit paghampas nito ay mabilis na kaiwas ang ating bida. Biglang nagpreno ito at tinignan nito ang ating bida. Huling oras na, hindi ba nagawang makipagkita ni Xian sa kanila? Huwag mong sabihin na si Chief Jiang ay nakapaghanda na. Muling pinahugong ng lalaki ang motorsiklo, ito ay naging mahirap na sitwasyon. Lumitaw ang mga pagbabago, Middle East Afghanistan, ang pinakadelikadong lugar sa war zone ng isang disyerto, ang malawak na ilang at mga buhangin na mayroon nakatanim na bomba, sa bawat utos na darating, ito ay ang malupit na kapaligiran, ang mga ranger na nakamotorsiklo, na naglipana at basta na lang lumilitaw, at ang 66th Ranger na Battalion, ay lumikha ng isang espesyal na task force, US Army Special Operation Command, SOCOM. 66th Rangers Battalion, Special Task Force, Romeo 3 Alpha Sector ay malinis na, nakuha rin namin ang ilang baril at pulbera ng kalaban over, mula sa isang walkie-talkie, lahat ng ito, ay kagamitan mula sa mga kolyadong. Puwersa, saan ba nila nakuha ang lahat ng ito, ngunit kahit noon pa, may mga pagbabago na, tumayo ang isang lalaki at palihim na umalis, upang mabuhay sa gitna ng mga paiba-iba sitwasyon, at kailangan ng isa, para humanap ng paraan para mabuhay, sumakay sa isang motorsiklo ang lalaki, matapos pumunta sa lugar,
kumatok ito. Agad nagbukas ng maliit na siwang ang lalaking Afghanistan, at sa kanyang likod ay tila may isang grupo, isang extremist na grupo na naglalayong palawakin ang kanilang interes sa gitna ng kaguluhan. At ang sakim na korporasyon na gustong gamitin ang mga interes na iyon, upang matupad ang kanilang sariling mga layunin. Inabot ng lalaking nakamotorsiklo ang isang bag na tila isang malita, kapalit ng isang bag na may lamang malaking halaga. Matapos ay muling sumakay ng motorsiklo at umalis. Ang gayong paraan ng pamumuhay ay puno ng mga pagbabago. Kasama ng mga ahas sa disyerto, ito ang pinakadelikadong lugar sa isang war zone. At iba't ibang klase ng bomba, kapalit ng malaking halaga. At kung hindi mo kaya hawakan ang mga pagbabago nito, mabibiktima ka sa kanila. Ikinasa ng lalaking Afghanistan ang mga baril na hawak. Tila ito ay duda. Mabilis kumilos ang lalaki, agad itinaas nito ang hawak na cobra at inihampas nito sa lalaki. Agad bumaksak ang lalaki sa lupa, matapos ay tumayo ito sa motorsiklo habang umaandar ito, na hawak ang cobra, agad nagulat ang mga lalaki, at pinaharurot nito ang motor, matapos ay muling huminto, habang hawak ang bakal na cobra, at ang katapusan ay ang tuktok na mandaragit, natigilan ang lalaking Afghanistan, matapos ay mabilis inabandona ang motorsiklo habang humuhugong ito, at maya-maya pa. At siya ang pinakamapanganib na makaharap, habang nakakuyom ang kamao ng ating bida, habang hawak ang patalim nito. Nahanda makipaglaban, muling pinaandar ng lalaki sa di kalayuan ang motorsiklo, mahigpit hinawakan ang cobra. Habang papalapit ito, pinag-aralan ng ating bida ang kilos ng lalaki papasugod sa kanya. Ang kanyang kaliwang kamay ay may hawak na isang bakal na cobra, na naglalayong sa pinakamahinang punto ng kanyang kalaban. Tinitigan niya ito, makikita na nakatingin ito sa ating bida, subalit hindi nito mabanaag ang mukha nito. Nakabalot ang buong mukha nito, maging ang ulo nito ay may helmet. Habang ang ating bida ay nakatayo, na tila nakahandang itong makipaglaban. Pagbanaag sa kadiliman, isang night vision, ito ay kapag ang isang tao ay napupunta mula sa isang maliwanag na kapaligiran, patungo sa isang madilim, at ang dahan-dahan umaangkop dito sa pamamagitan ng pagsisimulang makakita, ng mas malinaw sa kadiliman. Tumingin ang ating bida sa kanyang kamay, malabo ang paningin ko. Ito ba ang dahilan kung bakit patuloy niyang itinututok sa akin, ang maliwanag na headlight na yon? Mabilis na sumugod ang lalaki, nakaiwas ito. Ngunit hindi nakaiwas ang kanyang braso maging ang hawak na patalim, agad naputol ito at tumalsik ang kalahati kung saan. At napadaing ito sa sakit ng kanyang braso ang ating bida. Agad niyang nahawakan ito, muling nagpahugong ng motorsiklo ang lalaki. Naging mailap ang kanyang mata, bumuelo ang lalaki habang panay na pinapahugong ang motorsiklo. Samantala sa lugar ng Taisan, habang nagkakagulo, ang Taisan at Jerang, hindi ka dapat lumagpas sa linya. Sigaw ng isang lalaki, napadaing naman ang isa ng tamaan ang mukha nito. Napamura ang isang lalaki at minura nito ang Jerang. Patayin sila, muling nagmura ang lalaki, sinabi nito na kung bakit kailangan mangyari ang ganitong gulo, kung kailan hindi namin makontak ang aming director. Ano ba ang tungkol sa ating pinuno, hindi nating alam kung nasaan siya. Sa pagsalakay ng Jerang sa Taisan, hindi ito napaghandaan ng gang ng Taisan, lalo na hindi nila alam kung nasaan ang kanilang nakakataas sa kanila. Lumapit ang lalaki sa isang kasama nito, ang sinabi nito na hindi niya makuha ang punto ni Chief Jiang, at ano ang dahilan para sa magnanakaw na ito. Muling sumigaw ang isang lalaki na tila napapatigil ang mga ito, dahil nakikita nila na sila ay dehado. Sumigaw ito sa ibang kasamahan na huwag itong mag-alinlangan, at patuloy itong lumaban. Ngunit napuna ito ng isang lalaki na may salamin, mabilis inupakan ang isa, at sumunod naman ang isa. Matapos ay bumaksak ito sa paanan ng lalaki, tumingin ito sa mga kasama na gangster ni Ryu, at pinalapit ang dalawa. At sinabi sugurin ito, agad tumalima ito, na hawak ang mga patalim. Sumigaw ito at sinabi ubusin at patayin ang lahat ng Taisan. Biglang sumulpot ang matandang lalaki na bihag ng ating bida, agad umigkas ang kamao nito sa gangster. Bumaksak ito sa lupa na basag ang panga na umaagos na duguan ang bibig nito. Alam mo ba na naiinis ako, dahil gusto ko maging masaya ang bakasyon ko dito.
Pero dahil humingi ng tulong si Jing Wong, dahil wala na siyang maitutulong. Agad nagtaka ang dalawang gangster nang makilala ang lalaki. Agad nitong naisip ang gudo, at nagtaka ito kung bakit nandito si Choi Chen-ho. Narinig ito ng lalaki na kasalamin, binigkas nito ang gudo. Narinig ito ni Mr. Choi Chen-ho, at lumingon ito sa lalaki. Na tila nagtatanong, nandito ka, hindi ka pamilyar sa akin, o isang tao mula sa aming panig ng negosyo. Sayang naman na ito ang una nating pagkikita, para sa araw na ito. Isinara nito ang butones ng kanyang suot na coat, current affiliation, Elect Capital Executive Director, Choi Chen-ho, representative ng Gudo, second degree, kasama ko ang Taesan, pansamantalang kaakibat na grupo ng Taesan, si Choi Chen-ho, ay ang acting chief chairman of security para sa Taesan Group, tinanggal ng lalaki ang kanyang salamin, at nilagay sa gilid ng bulsa ng damit. Oy tanda, hindi ka ba pinagdalhan ng pera ng anak mo? Bakit ka nakikisali sa larong pambata? Dati siya ay isang grupo ng espesyal na tungkulin ng pulisya ng militar, kasalukuyan, isang SYC, Special Operation Team Leader, Park Chang-woo, dishonorably discharged, para sa kaharasan at pag-aalsa.